Hello guys, before we proceed to our audio, I just want to let you all know that My Old Billionaire Husband is a novel written by yours truly, Legend, and gusto ko lang siyang i-share as an audiobook at pumayag naman yung senior editor ko. And it has 84 chapters, so matagal-tagal pa siyang matatapos guys. But I will tell you in advance na hindi ko i-audio yung my rated SPG na scene. But you can read it on Good Nobel and Dream app. Available siya doon to read. Pwede rin siyang basahin sa Novella app, Go Nobel. And I think kung mayroon pang redo na app ay may nandun din siya sa ito. And that's all. Let's proceed to chapter 11. My Old Billionaire Husband, chapter 11. It's baby time finally. Andito na kami sa airport at nag-iiyakan pa kami ni Ma'am. Todo imot si Ma'am habang nagpapaalam sa amin. Ako na best actress, magpapahuli ba? Please stop crying, Ma'am. Babalik kami or visit kayo ni Dad sa amin, ha? Inaalo ko siya habang hinihimas ko ang kanyang likuran. I'm the best daughter-in-law kaya in the world. I will wish you, my daughter-in-law. At umiyak ulit tapos niyakap ako. Don't worry, Ma'am. Baka makadala ulit kami dito. Sabi ko may assurance pero umiyak lang ulit ito. At natapos ang drama ng mother and daughter-in-law. We finally went inside the airplane. And I'm ready to meet my baby Ron. I miss him so much. Kinikilig na ako habang iniisip ko ang gwapo niyang mukha. Hey, fasten your seatbelt. Tawag sa akin ni Zach. Lutang na ang lola ninyo sa sobrang excited. Then, thanks Zach, nakangiti kong pasasalamat. Don't bother, we had a deal. Just enjoy your date with Ron. Sagot niya at hinarap ulit ang kanyang laptop. Napaka-workaholic talaga ng lalaking ito. But never mind you. Basta ako ay excited. You're so noisy. Bakit hindi ka muna mag-relax? Suggestion niya na nakakunot ang noo. Ewan ko sa'yo, Zach. Tatanda ka niyan. Basta ako ay happy. Makikita ko na si Baby Ron. Dahil excited, patakbo kong nilabas ang eroplano. Pero bigla akong hinila ni Zach. Killjoy talaga ng lalaking ito. But wait, hindi kami papuntang exit? Naku, Zach, mayos ka talaga sa mga pangako mo, baka mapako lang. Saan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong. To Ron. So, you better shut up your mouth because we are getting near. Nakatawang sagot nito. Okay, shut up ako. Basta ba papunta kay Bebe? Pero kapag hindi, mag-iingay ako. At ngayon ko lang nalaman na may ibang exit pala. And there's my Bebe Ron. Nakasandal sa nakapark niyang car. Ang gwapo niya. Binitiwan na ni Zach ang aking kamay. Enjoy your date. But make sure to come home tonight, okay? He said laughing. Yes, sir. Nagsalot pa talaga ako at agad nang tumakbo papunta kay Ron. Nakangiti na siya sa akin at ako ay feel na feel lang ang pagtakbo in slow motion. At nang makalapit na ako ay patalon ako nag-dive papunta sa kanya. At sinalunan ako ni Bebe ng kanyang mga bisig. Ay! I miss you, Bebe! Sigaw ko. At niyakap siya. I miss you too, Bebe. At hinalikan ako ni Ron ng pagkatanis. Nalasahan ko pa ang bubblegum niyang menthol flavor. Namis ko to in love na talaga ako kay Bebe. Nasa kainitan kami ng aming paghahalikan nang biglang may magsalita sa aming likuran. Miss Alexis, excuse me po. Sabi ni boss, sumanap daw kayong ibang lugar. Huwag po dito. Nakayo kong sabi ng isa sa mga bodyguards ni Zach. Nanggulat ka pa talaga, kuya. Ang killjoy niya talaga eh. At nasaan si Zach? Don't tell me he's still there. At naghanap ang aking mga mata. And there he is. Walang yan pangit. Kumaway pa talaga. Bumaba ako sa pagkakakarga galing sa mga bisig ni Ron. Oo na kuya, aalis na po kami. Panira ng moment eh. At inirapan ko ang nakatawang si Zach.
Let's go, bebe. Sakay na tayo sa kotse mo. Malambing kong sabi. Pero hindi ito nagpatinag at matiim lang na nakatitig sa nakatawang si Zack. Galit si Bebe Ron. He's playing with us. Nakatiim bagang nasabi nito. Bebe, hayaan mo na yan si Zack pangit. Mabait siya ngayon at pinayagan tayo mag-date. Nakangiti kong sabi. Pero si Bebe ay galit pa rin. You're too innocent, Alexis. He chuckled. Alexis, inak na bebe gusto kong makapili kita ngayong araw ha. Lambing ko at hinalikan ko na siya para hindi na tumingin kay Zack. Pero naudlot ang halik ko nang biglang tumikim si kuyang bodyguard. Killjoy talaga. Sumakay na kami ni Ron ng car and while driving nakayakap ako sa kanya. Namiss talaga kita bebe, lambing ko at hinalikan ang balikat niya. I miss you more. Hinalikan ako ni bebe sa noo. Kakilig naman we watch a movie. But in order to avoid people ay bumili ako ng cap at mask para itago ang maganda kong mukha. Ang peg namin ngayon ay pinagtagpo pero nakatago. Okay na ganito kaysa hindi ko makapiling si Ron. At in fairness, pwede kami tumakbo at maghabulan sa loob ng cinema. Kami lang dalawa ang tao dito. May popcorn and drinks din kami at ang pa-surprise flowers ni Bebe Ron. Diba ang sweet lang? Nag-umpisa na ang movie. Romance movie pala siya. At ang daming kissing scene. Tukso, layuan mo kami. Kinuha ni Ron ang popcorn at drinks ko, then nilagay sa kabilang upuan. I miss you, Bebe, so much. He said lovingly with a puppy eyes. At ako ay di malaman ang gagawin. Kinikilig ako na ewan. I miss you too, Bebe. At ako na ang humalik sa kanya. This time ay medyo aggressive si Bebe. Na-miss niya talaga ako Biglang gumapang ang kamay ni Ron sa aking mga legs. At banayad na. At ako ay nakikiliti na. Patuloy lang kami sa aming mainit na romansa at gumapang pa ang kamay ni Bebe. Anong feeling ito? Hindi ko maintindihan. May kiliti na may halong sarap. Dahil nga ako ay nakikiliti, nagalaw ko ang aking mga legs at biglang kapatong na ang mga kamay ni Ron sa aking Bebe. Medyo na pa ako doon nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Sino naman tong epal na tumatawag? Bebe, sagutin ko muna ang tawag Ang ingay sabi ko. Napabuntong hininga si Ron. Ewan kung dahil nabitin ba or sa sarap. At muntik ko nang mahulog ang cellphone na makita kung sino ang tumatawag. Si Daddy. Yes, Dad? Nakangiti kong tanong. Where are you? Galit na tanong ito. Ano bang isasagot ko? Siyempre, Dad, andito sa mansion ni Zack. Saan pa ba? Kunyari kong galit-galitan. Are you joking? Don't ever tell a lie again. Umuwi ka dito ngayon din. Sigaw nito. Aba, high blood si Dad. Uuwi ako dyan. Sa atin? Bakit naman, Dad? Tanong ko. Umuwi ka dito sa mansyon ni Zack. Naghihintay kaming mami mo. We have to talk seriously. Galit na sigaw nito. Patay, nasa bahay pala sila ni Zack. Bebe, pinapauwi na ako ni na Dad. Malungkot kong sabi. Hayaan mo sila. Tapusin muna natin ang movie. Walang pakialam na sabi ni Ron. Oo nga naman. Andito na ako Lubusin ko na. Maghintay kayo dyan. Hahaha. Gaga ka talaga, Alexis. You know your dad when he is angry. Tumigil ka, brain. Hi! Naputol ang aming labing-labing. Nanood na lang kami ni Bebe ng movie nang biglang mag-ring ulit ang aking cellphone. Bahala ka, Dad. Maya pa ako uuwi. Pero wala talagang tigil sa pag-ring ang aking phone. At ang tumatawag this time ay si Mami. No choice kundi ang sagutin. Yes, Mami? Walang gana kong sagot. Nasaan ka na? Galit na ang daddy mo. You better come back. Mahinahon na sabi nito. At least si Mom ay hindi sumisigaw. Si Dad ay ewan, nakakabingi. Kalalaking tao ang ingay-ingay. Okay, Mami, uuwi na ako. Malungkot kong sagot. Bebe, let's go home. Galit na si Daddy Malungkot kong sabi. I knew it. This is all Zack's plan. That bastard old man. English yun Galit na naman si Bebe.
Si Daddy ang nagpa-uwi sa akin, bebe. Let's go na. Aya ko sa kanya. At wala kaming nagawa kundi ang umuwi na hindi masaya. Ngunit bago pa kami nakalabas ng sinihan, ay siniil ulit ako ng halik ni Bebe. At nagsalo kami sa isang mabilis ngunit nag-aapoy na halikan. Medyo bitin kami, no? Miss namin ang isa't isa tapos limited lang ang oras namin. Visit na buhay. Hinatid ako ni Bebe pero hindi nakapasok ang kotse niya sa loob ng mansyon dahil nakaabang na ang kotse ni Zack sa gate to pick me up. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, andun sina Zack, Mami at ang tigre kong Daddy. Hello, yan lang ang tanging nasabi ko. At ang tigring si Dad biglang tumayo at inihagi sa akin ang isang kumpol ng mga pictures. At biglang nagliparan ang mga pictures namin ni Ron. Ang iba ay mga lumang larawan at may bago din. Puro sweet pictures at halikan talaga ang kinunan. Kung sino man siyang Poncio Pilato, kumanda siya sa akin pag nalaman ko lang. Explain all of this. Ang nandimong babae ka, sigaw nito. Medyo na-hurt ako doon Hindi kasi nila alam na may contract kami ni Zack. Alam niyo naman na hindi nagpapatalo ang beauty ko. Kahit daddy ko pa yan. At bakit? Di ba sinabi ko na ayaw kong magpakasal dahil si Ron ang mahal ko? Pero pinilit niyo pa rin ako. Naiinis kong sigaw. At biglang naglanding ang mga palad ni daddy sa aking mga pisngi. Am I still alive? Hindi ko na alam if masakit ba o hindi. Bastang alam ko, saglit akong nawala ng ulirat pero hindi naman hinimatay. Napakasutil mong bata ka! Sigaw ulit nito. And this time, pumagitna na si Mami. Han, calm down. Alexis is still young. May mga bagay pa siyang hindi maintindihan. Malumanay na sabi nito at hinaplos pa ang dibdib ni Daddy. Wow! Sana all sa dalawang ito. Agad na lumapit sa akin si Zack at pinagmamasdan ang pisngi ko. Are you okay? Concern na tanong nito. At tuluyan akong napaiyak. Niyapos ko si Zack at nagtago sa likuran niya. Mr. Buenavista, I guess this is enough as of now. Singit ni Zack. I'm sorry, Zack. If nadadamay ka sa mga kasalanan nitong babaeng to. Mainit pa rin ang ulo ni Daddy. Bahala ka dyan. Ayoko na magpasampal. Ang sakit kaya. I understand. Don't worry about me. Just focus on your health, okay? Ang bait ni Zack ngayon may galang pa. Okay, I leave her to you. At saka umakyat sa taas. My mom and dad was already gone and Zack guided me to our room. At pagpasok sa aming room, ay nilabas ko lahat ng frustrations at galit na aking nadarama. Sumigaw ako ng malakas at hinayaan lang ako ni Zack. At dyan nagtatapos ang ating chapter 11. Please stay tuned for the next chapter. And thank you for listening.